Hello po mga kababayan, short video ulit po tayo dito sa Marvelous DTV. Gusto ko lang po itong linawin sa inyo kasi may mga lumilitaw ngayon na mga balita because of itong disqualification case that was filed against BBM. May mga lumilitaw ng kwento na BBM could slide to Vice President or hindi na tumuloy sa pagkandidato. Sabi ko sa inyo, gagamitin talaga po nila ito as propaganda. Huwag kayong maniniwala po doon. Mismong sa bibig mismong sa bibig po ni BBM. Basahin ko na lang po sa inyo ito. Sabi po niya, hindi ako natatakot. Referring to the reaction niya po doon sa mga balita. Pero I think yung hard copy po, yung official copy ng complaint, yung petition po, baka wala pa sila. Kaya hindi magpalabas ng detalyado na mga statement kasi inintay yun. Kailangan tingnan ano ba yung laman, hindi yung galing sa media or sa kwento-kwento, etc. Ganon. So sabi dito, para hindi kayo nag-aalala ng mga relax lang. Pero hindi po ako natatakot. Hindi ako aatras. Hindi ako magwi-withdraw. Patuloy lahat ang aking gagawin. Hindi ako mag-slide down. Patuloy lang ang aking kandidatura. Ayas, medyo nakahinga kayo ng maluwag. Because sabi rito po, presidential aspirant and former Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. says is ready to answer his disqualification case filed before the COMELEC once he receives an official copy of the petition. So tama nga, Philippine Daily Inquirer report. Hindi pa nila natatanggap ng abogado niya mismo yung official copy ng petition. Hindi ko nga maintindihan, sabi niya. Yan. Yung basa ko. Hindi ko nga maintindihan kasi sinasabi nila may problema raw sa aking kandidatura. May isang kaso raw na hindi naayos. Hindi ko alam. Sasagutin na lang namin ito pagdating. Bakit ganun yung statement po ni BBM? Kasi ito po, na-address na. You are being lied. Na-address na po ito. Tapos na po ito. That's the reason why, mga kababayan, si BBM nakakandidato for senator. Walang nag-question. Nakakandidato siya for vice president. Wala man disqualification. Ngayon, kumandidato siya for president, may disqualification case na final sa kanya. You see? Kuha na po ito. Ang tawag dito, na-resolve na po ito. Sabi niya, imbes na may isang kaso raw na hindi naayos. Hindi ko alam. Sasagutin na lang namin ito pagdating. Imbes na humarap sa eleksyon kasi siguro natatakot sila sa numero, i-disqualify na lang ako. Nagpanik yung mga gunggong hindi lumaban ng patas, mga kababayan. Nagpanik ngayon. Gustong ipadelete yung pangalan ni BBM. Sabi nga po ni Atty. Larry Gadon, ito i-share ko po sa inyo. Si Atty. Larry Gadon is, senatorial aspirant and Bongbong Marcos supporter siya. Or Marcos supporter. Yan ay walang kakwenta-kwentang kaso dahil yan ay na-dismiss na ng Supreme Court. Di ba? There is no tax evasion which involve moral turpitude. Di ba?
Ngayon, mga kababayan, gusto kong basahin ito sa inyo. lawphilippine.net po ito. This is, tawag dito, the document na na-archive on the decision on the case of the Marcoses, Ferdinand Bongbong Marcos. Sabi rito, ay ito, binabasa ko. Para alam ninyo kung, ang lilit kasi, hindi ninyo mabasa. It is a matter of record that in CR number 18569, the CA, referring to the tawag dito, Court of Appeals, acquitted respondent Ferdinand Marcos II of all the 4 charges for violation of Section 50 and sustained his conviction for all the 4 acquitted po for all the 4 charges for violation of Section 45. It, however, bears to stress that the CA only ordered respondent Bongbong Marcos, to pay a fine for his failure to file his income tax return. Moreover, and as admitted by petitioner, said decision is still pending appeal. Therefore, since respondent Ferdinand Marcos II has appealed his conviction relating to 4 violation of Section 45 of the NIRC, the same should not serve as a basis to disqualify him to be appointed as an executor of the will of his father. More importantly, even assuming arguendo that this conviction is later on affirmed, the same is still insufficient to disqualify him, as the failure to file an income tax return is not a crime involving moral turpitude, Karpa. Ako, I believe, mga kababayan, alam ito ni Karpa. Pero, ini-ignore niya ito because the objective of the Pinklawan, mga kababayan, ganun sila is to give you half-truth. Then, use it, mga kababayan, as a tool for their propaganda. Because panic na po sila ngayon. Kailangan na niya, gagawa tayo ng ng kwento that will, swing the votes, put doubts into the minds of the supporters of Bongbong Marcos. Lalo na niya, yung mga bago, yung mga loyalists, hindi na natin niya yun kaya. But yung mga new voters, marami sila, mga kabataan, hindi na sila mahugot pa ng wave. Diba? So, kailangan na niya, ma-discourage natin sila. Ayan. Asa na yun? Binabasa ko. I-continue ko po. So, they are using it, mga kababayan, as their tool para ma-discourage yung mga botante. Hindi na niya, sayang ang boto natin dyan. Hanap na lang tayo ng mutations. Mga Pinklawan po, ulitin ko, every entity opposed to Marcos, dilawan po sila. Na naging pink, na naging green, na naging white, na naging blue, naging multicolor, naging checkered. So these are all the ones with all the mutations
mga kababayan na lumitaw. Ah, nag-iba-iba silang anyo. Ay, ang inspirasyon kasi nila yung, di ba? Di ba yung demonyo, nag-iiba-ibang anyo to deceive people? Yun ang sabi ko sa inyo. Dinidemonyo dinidemonyo tayo. Dinidemonyo si BBM, dinidemonyo yung mga botante. You see? Do not be deceived by demons. Sabi, nag-iiba-ibang anyo. Ah, yung isa, lumapit sa kulay niya, no? Di ba, official color ni BBM? Red. Tapos, yung family niya, Mrs. Marcos, pink. Yon, lumapit siya para that is one strategy, mga kababayan, para malito, makonfuse yung mga tao. Alam namin yan. Tayo naman, maglulukoan pa ba tayo? Ngayon, i-continue ko yung binabasa ko kanina. We, however, clarified in dilatory versus Commission on Elections that not every criminal act involves moral turpitude, and that as to what crime involves moral turpitude is for the Supreme Court to determine. Wala man, ang magdidesisyon niya yung Supreme Court nang sinasabi ni Karpang, moral turpitude, sa kanya lang yon, opinion niya lang yon. Di ba? Sabi ko sa inyo. This is legal deception, mga kababayan, ginagawa nila. Moreover, in the Jesus Paras versus Balyoses, indeed, it is well settled that embezzlement, forgery, robbery, and swindling are crimes which denote moral turpitude. And as a general rule, all crimes of which fraud is an element are looked on as involving moral turpitude. The failure to file an income tax return is not a crime involving moral turpitude. Tapos si Karpa, disarm si Karpa, mga kababayan. But Karpa, mga kababayan, will just ignore all these facts. I know he is aware of it. Justice siya. Alam nga naman, di niya ito alam. Ini-ignore niya. Huwag natin na niyang banggitin yun. Bahala man niya silang dumipinsa. Ang importante niya, nagatungan natin na mag-file yung mga uto-uto na uto nila. Di ba? Ng petition to disqualify. And we can use it for our black propaganda against the son of the late dictator. Yun lang yan. Di ba? Ulitin ko po, the failure to file an income tax return is not a crime involving moral turpitude, as the mere omission is already a violation regardless of the fraudulent intent or willfulness of the individual. This conclusion is supported by the provisions of the NIRC as well as previous court. Putol na. Ruling siguro, ang ibig sabihin. That's the reason why sinabi ni Gadon, Atty. Gadon, yan, walang kakwenta-kwenta na kaso. Dahil yan ay na-dismiss na ng Supreme Court. Ang sabi ng Supreme Court, there is no tax evasion which involve moral turpitude. Ito po yan. Ang binabasa ko. Iyak na, mga pinklawan. Ang daling ma-disarm kayo, Kasi, yung mga argumento po ninyo is based on lies. Yung mga actions ninyo kasi, based on lies. Pag, yung matandang kasabihan,
walang ano, kung sa amin, walang daing tagong hilom na daing mabubulgar. Nothing concealed which shall not be revealed or hidden which shall not be made known. Ngayon, kinalkal ninyo, o di alam na namin. Ang akala ninyo, yung kinalkal ninyo, will, uh, hold, water. May butas yung balde. Di ba? May butas. Yung tubig na nag-leak. Yan, di ba? Kaya ngayon po, mga kababayan, sabihin ko sa inyo, yung mga kampo nila, basahin ko sa inyo, may ibang strategy na naman. They're attacking from all fronts, mga kababayan. All fronts, relentlessly. Ito ay yung post ng isang dilawan, Raul de Asis Hipe, Philippine History, sabi niya. Sharing these e-books to Filipino history students who seem to have neglected, if not forgotten, our recent past. This is for everyone's education. Note, 2 of these books were written by well-known foreign authors, so they cannot be accused for being biased, dilawan, or bayarang media. Click on the link provided for each title. Ano ito mga book na ito, mga kababayan? The Marcos Dynasty by Sterling Seagrave. O ngayon, ano pa? The Waltzing with a Dictator by Raymond Bonner, foreign author pa rin. Then, number 3, The Conjugal Dictatorship, siguro most of you familiar nito. Conjugal Dictatorship of Ferdinand and Imelda by Primitivo Mijares, 1976. Number 4, the Marcos Martial Law, Never Again by Raisa Robles. Ano nga dilawan nito? Number 5, Why Marcos Should Not Be Buried at the Libingan ng mga Bayani by the National Historical Commission. Huwag kami, dali ba? Ito mga book na gusto niya. Pati gawa ng cover ng book, yung kuko, parang kuko ng Dracula. Ito pala, The Waltzing with a Dictator. Nakikipagsayaw sa dictator. O ngayon, ano niya Mr. Maravillas ang masabi mo? These are, rehash and history of lies and deception by the dilawan. Huwag kami po. Alam na namin po, you cannot reason on saying, ikaw Raul, na dahil foreigner po yung author ng 2 libro, hindi na bias. Alam namin, tinap ng mga dilawan yung mga foreign authors. Si Corico nga, yung consultant niya ng tumakbo, foreign consultant, political consultant, para bilogin yung isip ng mga mamamayang Filipino. Huwag kami. You paid, the dilawans paid foreign consultants and writers para lasunin ang isipan ng mga mamamayang Filipino. Sabi ko nga, ang pinakang reason nito, it's not because all of this mga martial law, murders, patayan. Hindi man po. That issue, flinout nila, mga kababayan, gawa-gawa nila yon to cover up the real intention ng mga dilawan as they were used by foreign power para po i-take over yung ating bansa at agawin yung yaman ng ating bansa. It's the gold, the wealth
labeled as the hidden wealth. Behind this are the local oligarchs elite and the international oligarchs, the cabal. Na ngayon, hanggang ngayon mga kababayan, ayaw nilang bitawan ito kasi siyempre, yaman yan. Kaya, ikaw Raul, the Asi Shipping, you talk nonsense. Alam mo, ang history po, hindi lang ng ating bansa. If you are really educated and learned person, are written by the victors. It's not necessarily mean that they are the truth kung sino yun. Ang history po biased yan to serve the interests of those who want to rule the country. Susulat din siya ng history niya. Ito ano yun. Kaya sabi ko nga po sa inyo, ang kwento natin dito sa Pilipinas, in all throughout the world, 90% are all false, lies. Ngayon nga harap-harapan po na niluloko tayo. O ito sa issue ng sakit. Harap-harapan tayong niluloko, di ba? The figures, the etc. kung ano yung, pati yung hindi man totoo. Kasi, ganon din po dito ang ginawa nila. Kaya nga, kontra sila masyado sa tinatawag nilang, minamasama nila yung pag-revise ng libro. Books should be revised. All books should be revised. Di ba? Bakit? Para i-improve siya. Mga history books. Tingnan ninyo. Revised edition, 1980. Tapos, sunod yan, after 5 years, revised edition. History ni Agoncillo. Revised edition, 1990. Bakit? It should be updated. Along the way kasi, mga kababayan, may mga lumilitaw na mga bagong kwento. O dito halimbawa sa mga cases ni Marcos, pinalilitaw nila na wala pang desisyonan niya o may desisyon sa ganito, etc. Convicted. Paano yung latest na na-quit, hindi na nila sinulat? So ginagamit kasi nila yon, rehash story, rehash na mga kwento as their propaganda tool. And revisionism na sinasabi nila, dinidemonize nila. Our history should be revised. Why? Ang history written by you people na mga biased, some members of the academe, full-blooded Dilawan, indoctrinated, brainwashed by the enemies of Marcos. You see? Huwag kami. The Marcos dynasty. Yan ang problema ninyo ng dynasty. Ang daming dynasty sa mundo. And until now, may royalty pa nga hanggang ngayon. O, anong problema doon? Ang importante, the family are serving well the people. Kayo, o di ba yung mga Aquino? Sunod-sunod din yung umupo. Pero yung Aquino walang dynasty. Duterte, may dynasty. Anong problema niya? Gusto na ngang ubusin ang posisyon. Ngayon nga, latest, gusto mag-senador, sabi ni Bongo. Sabi, ayaw na, retired na. Ngayon, lumitaw na naman, paulit-ulit lang. You see? Yung mga Robredo, di ba, ilang taon sila sa Naga, ngayon, Vice President, gusto mag-presidente. To you people na mga Dilawan, walang dynasty. Ganon kayo kabayas. Yung kuan nga yung sa Britanya nga, royal family, silang pamilya lang papatakbo. Yung kuan galat nila puppets.
yung Prime Minister. You see? Pag hindi, tanggal yan. Yan. You see? Ngayon ang problema ninyo, bakit doon walang problema? Pero dito sa atin may problema. And in fact, the future, our Lord Jesus Christ will rule as King. You see? Tapos ito, Waltzing with a Dictator by Raymond Bonner. Bugok. Ano naman kung makipag-waltz? Kayo. Mga lahat minasama ninyo. Tapos itong never again. Asa na yun? Hindi wala nang katapusan. The conjugal dictatorship. Nabasa ko na po yun. Wala man po. Lahat kwento ng mga alam na ninyo. Di ba? Kung ano-anong kwento ninyo. Bakit po martial law, never again? Marami na po ang nagkwento na mga matatanda. And some leaders, kung hindi yung ginawa ng ating Pangulo, we fall to the communist regime. We are not communist like China. At yung kung bakit magulo ang ating, ang nagpagulo sila. This nilawan, mga kababayan, and sinulsulan, actually, nasa likod dito, si Damaso. All of this, until today. Kayo yung nagpagulo. Kung hindi kayo nanggulo, itong ating bansa, never sana tayo naungusan nitong mga bansa tulad ng Singapore, Thailand, South Korea, pati yung Vietnam na tinulungan natin. Tinulungan during the time of Marcos. May Vietnamese refugees nga dito sa atin. Wala eh. Pati yung Malaysia. Naungusan tayo. The reason for that, kayo. Kaya nga, kailangan ihulog kayo at didiretso ng isil. Kasi yung ulo ninyo ay tawag doon. Tawag dito sa amin, umuuldot-uldot. Kailangan isil na yung inidoro. Tapos, why Marcos should not be buried at the... Gusto ninyo kayo? Pumalit na kayo doon sa... Diba? Ngayon na, inggit lang kayo. Sundalo si Marcos. Kayo, ano kayo? Enemies of the state kayo eh. Diba? The enemies of the state na gustong kontrolin yung Estado and align this country to the agenda of the... Kaya nanggugulo kayo. Di kayo obra po. Kasi, ang mga statement po ninyo, yung mga sinulat ninyo, pati libro, kasinungalingan. Gusto lang ninyo pong lasunin ang isipan ng mga kabataan para to cement your agenda of lies and deception at hindi mamulat sa katotohanan ang mga tao. Wala na po. Wala na. Nagising na yung mga mamamayan. Why? More than 35 years kayo nagpasasa. Tingnan ninyo ang ating bansa. Binigyan kayo ng pagkakataon to rule this country. Wala eh. Bulok. Bulok eh. Kaya ngayon, na-realize ng mga tao, tamaan niya yung mga nagsasabi no naririnig namin sa mga tatay namin. Tama.
na kuan niya tayo, naisahan itong mga dilawan. And that's the reason why in all surveys, laging landslide po siya. Si Bongbong Marcos. Na-realize niya pagkakaiba. Mas mabuti pa niya pala noong panahon. Kaya ngayon nga, may nakita ko yung viral sa TikTok. Viral sa TikTok yung hindi man yung may bagong silang. Yung isa pa, may isa pa nga kanta na, kalimutan ko. Patriotic song. May isa pang patriotic song during the time of Marcos na laging inaawit namin. Nasa kwan ko po ito, nasa Dinango. Kung makita ko pa. Dali lang po. Kita ko yun dito eh. Kaya lang malalim na. Patriotic song po yun, mga kababayan. Viral sa TikTok. Kinakanta-kanta ng mga tao, mga kababayan. Hindi ko ma-recall. Dali lang po. Ito, kuha ko na. Trending ngayon. Ay, kung pala to, bagong silang. Tama, yung may bagong silang. Pero may isa pang kanta. Revival. Ay, kaya inggit na inggit sila, mga kababayan. Tapos gumawa din si Lomi ng kanta niya. Alam, hindi mag-click. Trying hard kasi, mga kababayan. Ito. Viral. Trending ngayon sa TikTok. Kakataba ng puso. Oh, you see? Yung mga matatanda at yung mga tulad natin na hindi pa masyado katandaan, kabataan natin. Pag narinig to, ay talagang tuwang-tuwa. Napapasabay sa pagkanta. Kasi nare-reminisce niya, na bumabalik yung nasa sariwa yung mga kabataan nila. At totoo lang, sabi ko nga, pati yung mga dilaw, pag narinig yun, siyempre, biglang, naaalala niya yung bulgor. Kaya lang linason yung utak nila na. Di ba? Na mga dilawan. Anyway, mga kababayan, that's all for now. Maraming salamat. Again, gusto ko kayong i-encourage na para protected po kayo. You'll stay connected. Mag-open po kayo ng account ninyo sa MeWe. Yan. Kasi baka pagdating ng oras may problema yung Facebook. Nag-transform na siya sa Meta Mata. So you'll be connected with your friends. MeWe, M-A-W-E. I-download lang po ninyo yung apps niya. I-search niyo, i-google niyo. Ang dali lang, ako nga less than 5 minutes naka-open ako. And I have close to 500 friends na. Ang daming nag-friend request sa akin. Maraming salamat po. Bye-bye. God bless.